From our worship, kapag umpisa pa natin, tayo po ay pinagpala. We are blessed. Everyone is blessed. From sa opening prayer, lahat na sinasabi po ay lahat mo tayo pinagpala. Ang katanungan po mga kapatid is, sa ating pong pamagat ng pag-aaral natin is, who is blessed? Sino ba talaga pinagpala? Amen. Praise God. Salamat sa dalawang nag-amen. Okay. Katanungan po ang pamagat ng ating pong pag-aaral. Sino ang pinagpala? Pakitanungan niyo yung sarili. Hindi katabi. We are blessed. So, kung tatanungin na po natin ang sarili, who is really blessed in this world? Amen. Is a person who is, sometimes, minsan, katatapos lang po natin ang ating papasalamat nung nakaraan ay magpapasalamat sa anumang bagay na mayroon po tayo at nakakaligtaan natin yung mga malalapit, ay yung malalapit hindi natin nakikita. Malayo ang tingin. Diba? Yung mga malalapit, yung mga nasa atin ay pagpapala na ng Panginoon. Okay? So, yung bang mga mayayaman, kung minsan naiinggit tayo sa mga mayayaman, they are wealthy, maganda po yung kanilang mga sasakyan, ay ikaw ay bisikleta lang. Diba? Salamat sa Panginoon, hindi ka bumibili ng gasolina. Diba? Ang mahal ng gasolina. Kaya kung minsan, ay, pinagpala siya. Bakit tayo, hindi ba rin pinagpala kung kaya naglalakad? Nabuburn yung ano. Diba? So, sino ba talaga ang pinagpala? Yung mga healthy rin ba? With good life? Ano ba yung measurement po ng good life? It depends po sa buhay po natin. Everything in this life, ano bang sukatan ng pinagpala? How about if you are suffering? Kapag kayo pa may kahirapan ngayon, ay, hindi ako pinagpala ngayon. Living in poverty or deprived by parang pinagkait sa iyo mga material na bagay sa buhay na ito. Diba? Nagbibilang ka ng hindi mo pa nabila, nawala pa. So, can you still be called a blessed? Amen. Talagang mga sinasagot. Okay, buhay. So, at maaaring kung sasabihin natin ay naiinggit po tayo, kinainggitan natin yung mga bagay-bagay na wala pa sa atin. Siya, ay, lucky 7? Dapat may ganun, unlucky ako ngayon. Ay, mga ganun bagay. Pero, tingnan natin po ang salita ng Diyos na magbibigay po ng pagpapala sa ating po lahat. Araw-araw tayo ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Praise God! Ito pong salita ng Diyos na magbibigay na naman po ng pagpapala sa atin sa umagang ito in the book of Psalms chapter 1 verse 1 to 6. Hindi ko pala na yan. Okay. Okay. Sabi po dyan, unang-una pa lang, okay, blessed is the man who does not walk. Okay. Pag huwag niyong itagalog niya nga, who does. Wag. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Night and day, day and night. So, esepen, gano'n, di ba? Paulit-ulit, he meditates. Verse 3, he is like, para pong isang daw, di ba, punong kahoy na planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. So, hindi nalalanta yung kanyang mga dahon. So, anuman po ang gagawin niya po, sabi dito, whatever he does, ano po do? Prospers. Okay? Kapag nakikitaan tayo, we want prosperity. Di po mga kapatid? All of us want to be prosper. Ano man po ang ginagawa natin. And the Bible says na whatever na ano ng kamay natin, God wants to prosper us.
That's why pinapanalangin natin na anuman po ang trabaho natin, saan man kayong kumpanya, ano man po ginagawa ninyo, in the presence of the Lord, He will prosper you. Okay? Sabi, whatever He does, prospers. Ngayon, mayroon pong halantulad dito sa verse 4. Hindi kagaya sa mga wicked, mga masasama. Not so the wicked. They are like a, sabi po dyan, chaff. Ba, teka. Nakakasunod ba kayo? Asan na? Okay. Okay. Not so the wicked, verse 4. They are like chaff that the wind blows away. Ano po ito yung chaff na to? Oh, yung ipa. Hindi, yung na-chap-chap na kasi. Yun. Yung na-chap-chap na ng mga, ng mga butil. Ano ba yung balot? Ano ba yung balot? Balat. O ipa. O ipa nga, ipa. Kaya pag tinagalag yung chap-chap. Yan. So they are like chop. Alam niyo naman po yung mga ipa, di ba? Madaling na itataboy. Yung hangin. Okay? Kaya magaan na nga eh. So wala nang laman. So they are like chop that the wind blows away. Therefore, ganun po daw ang mga masasama. The wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assemblies of the righteous. See? For the Lord watches over the way of the righteous. Ang Panginoong Diyos ay nakabantay sa mga gawain ng mga matutuwid. But the way of the wicked will perish. So, who is blessed today? Amen. Tayo po ay manalangin naman namin Diyos. Salamat po sa salita na amin pong binasa. Nagbibigay na naman ng pagpapala. Tutunghayan namin po, Panginoon, kabutihan mo na kami ay iyong pinagpala. Remind us of Father God that whatever the circumstance of our life, we are blessed. Father God, give blessing to each and every one. Strengthen each and every one. Ano man po ang mga pinagdadaanan. Ano man ang kakulangan. Ipaalam mo, Panginoon. Paalala mo, Panginoon, ang kahalagan ng iyong salita na magbibigay pagpapala sa umagang ito. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Who is blessed? Amen. Ayun. Everyone wants blessing. Lahat tayo ay gusto ng blessing. Kaya kung minsan, bless mo ako, bless. Bless. Para pag sinabing mag-bless, parang matanda na ka na, no? Ay, wag ba ka magmamano sa akin? Everyone wants blessing. Sabi po yung mga bata pa lang, di ba? Mano po, lalo ngayon, maraming magmamano. hindi niya mano, kundi mana. But how can we have it? Paano natin mapapasa atin? At sino naman ang magbibigay para sa atin? Kaya naghahanap tayo, ay namimili tayo ng ninong, ninang. Ay, ito, kunti lang may bibigay. Ay, kunti lang, huwag magmamano dyan. Huwag kang magmamano dyan. The first word na binasa po natin, okay, kung babalik po tayo, okay, balikan natin, okay. The first word, blessed. Blessed is the man, verse 1. So, anong po sabihin dito sa salitang dito na unang-una pa lang, blessed. This blessing means being supremely or fulfilled. Big sabihin, sapat na. Lahat niyong inaasam mo ay natanggap mo na. So, wala ka nang hahanapin pa. Hindi yung nakainom pa. Wala ka nang hahanapin pa. Yung mga lalaki yan, di ba? Ang tawag doon, red horse. Oh. Parang sapat na. Busog ka na. Parang ayun, sapat na. So, in a deep sense of well-being. So, these words ay mayroon pong taglay na kapag blessed, may halong kagalakan. Satisfied ka na. Di ba kapag kayo ay kumain, ay satisfied. Walang reklamo. Kasi blessed na kayo, kaya para selfie, blessed. So, nagagalak tayo. Satisfied. Okay. Ngayon, sa ibang salin, blessed is the man, sabi niyo po dyan, di ba? How happy, sa ibang salin, how happy is the man.
Di ba? Gaano kasaya ang isang tao? Diba? How happy is the man who does not, hindi yung maghuhudas, Mala naman, baka minsan yung dapat basahin natin. So, itong kagalakan na ito ay hindi mababaw na kagalakan that comes from anumang bagay na ito. But, goes on, yung nanggagaling someone na deep, malalim po ito, from the grace of God in our life. Kasi ang binabasa natin, ang pinag-aaral natin is about spiritual things. Hindi po ito happy. Hindi ito, pare, happy-happy tayo ngayon, Mare, happy-happy. Iba yung happy, iba yung joy. So, mas malalim po pag sinabing joy. So, I want to share you po mga kapatid sa mga ito, yung katotohanan naman ito, a biblical truth of true blessings, at sasagutin natin itong tatlong katanungan na ito. Unang-una pa lang sa mamagat is, sino talaga ang pinagpapala dito? Who is blessed? Okay? Verse 1 and 2, dinidescribe po ito ng isang ideal na man or woman, the kind of person na hinahanap ng Diyos. And the psalmist David, kasi ang sumulat po ng Psalms is walang iba kundi Haring David. Okay? A man who is blessed, sabi po dyan, ay hindi nagkakasala. Sino ba ang hindi nagkakasala dito? Wala nga. Dahil tahimik Lahat naman po tayo. May itinatago. May ikinukubli. Nagmumukhang talagang, kala mo talagang hindi makabasag pinggan. A man who is blessed, sabi niya, does not sin. And this ideal man is known first by kung ano man po ang kanyang ginagawa. Sa verse 1, makikita po natin, blessed is the man, sabi yan, who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of the sinners or sit in the seat of mockers. So, titingnan po natin itong verse 1 na ito, kung sino po yung mga hindi nagkakasala. Sabi po dyan, who does not walk in the counsel of the wicked. Pangalawa, nor stand in the way of the sinners. Pangatlo, or umupo sa mga upuan ng mga, ano ba yung scoopers? Nanunuya, nanlilibak. So, this man or woman that commits or settles into sin, mayroon pong stages. Alam niyo po mga bago tayo i-conceive in our mind Hindi basta-basta nagkasala kagad. Mayroon pong stages. So this means, mga kapatid, that man start to sin when he is na-influensya by sinners. Siyempre, nakita. Sabi niya, di ba? Okay, una, sabi po dyan, di ba? A man commits, mayroon pong stages ito. He walks, lumakad. Pangalawang stage, then he stop, tumayo. Di ba kung minsan? Lumapit lumakad, nilapitan. Then tumigil. At pag nung tumigil, ayun na, umupo na. Then, he identifies with them and finally, he spread. At siyempre, dahil nandun na siya, nagyayapa. Hindi lang siya kung nagkasala, kundi ipinamalita pa. Natuwa pa nga pinamalita Yung pinamalitaan, tuwang-tuwa din. Ano kayang kasalanan yan? Simbahan na kayo. Anong kasalanan? So, sin will take you from bad to worse. At titingnan po natin itong Okay, tatlong ito. Stages of sin in this verse, ay makita po natin, tatlo yan. You will be influenced, you identify with the sinners, then you sit in the seat of mockers. You start by listening, okay? Una-muna is you will be influenced. Hindi nyo ba alam kung minsan may mga influence sa mga ito, mga kasalanan? So you start by listening kung ano yung sinasabi ng mga kasamaan. Kasi kung minsan, mas natin pinapakinggan yung mga masasamang balita kaysa mga gandang balita. At kung minsan natutuwa pa nga tayo, mayroon pa mga joke dahil sa mga bagay nito.
At lalong-lalo na kung minsan, alam niyo naman kapag tayo nanonood, di ba, gustong magpatawa, yung pang mga coarse joke naman, minsan doon pa tayo naaaliw, natutuwa eh. You look up at the ungodly man or woman, and we admire, lalo-lalo kung ano, yung mga artista, hindi naman lahat na artista na gano'n, di ba? Kung minsan, yung mga, di ba kapag tayo nanonood ng mga ano ngayon, yung minamaliit ang mga tao, okay? At kung minsan, para may pagkatuwaan lang, pinagkukwentuhan ang ibang tao. Okay? Okay, nakuha niyo ang mga point, mga kapatid. So, you will be influenced. Kaya kung minsan, yung mga artista, kung minsan dahil ginagaya natin, na-influensyan tayo. So, we spend more and more time with the questionable time. Alimbawa, panonood na ng TV. Okay? Na-influensyan tayo because of ang daming mga vloggers ngayon. Ano yung mga mga vlog, di ba? Kung saan namamasyal kung saan namamasyal pagkain, layo ng pagkain, kahit tatakam-takam ka na rin. Dahil yung kaibigan mo ay di ba? Mahilig siyang mag-post kung anong pinopost, ikaw din ay magaya nga din. Gaya-gaya. At minsan nakikinig tayo. And as you listen to sinners, you want to be like them. Ay, mabuti pa siya, no? Pinagpala siya, namamasyal lang siya doon. Hindi mo nga alam, lang siya, nakisingit lang eh. O naman, nakisabay lang eh. So, we meditate on that part. You will be influenced. Pangalawa is, you identify with the sinners. That's why, bad company corrupts good character. Kaya mag-ingat po tayo kung sino yung mga nakakasama natin. Mag-ingat din tayo sa mga kausap natin. Bad influencers, di ba? Naapektuhan ng mga good habit, attitudes. And then, you identified, alimbawa, mga makasalanan, yung mga nakakasalamuhan natin, sa trabaho. Kung minsan, mayroon tayong mga kasalamuhan na sa trabaho, mga anong klaseng mga jokes. Kapag mabubuting di ba kung minsan, ang madaling natutunan ay yung mga malalaswa. Yung mga pangit na bagay. Pero pag sinabing mga hayop, hindi yun ang madaling natutunan yung mga pangit pa, mga malalaswa pa. Green jokes. Kaya kung minsan, natutuwa pa nga tayo eh. Gusto nating magpatawa, yung mga bagay na hindi maganda. So, we are identifying ourselves. So, beware po mga kapatid, mga Christians. I am talking to the Christians. Okay? So, you stop and you stand with them. Then, the word, yung kanilang pamamaraan, yung style, yung pananalita, di ba? Kung minsan nagagaya natin, ne? Di ba? Di ba? Kaya kung magsalita, di ba ang pangit pakinggan? So, the lifestyle. Pat, ngayon, ikaw naman dahil nakakasama, nagagaya po natin. Their lifestyle becomes your lifestyle. You will be influenced and you are identified with them. See? Their attitude na ngayon is your attitude. Yung habit na, magiging habit mo na rin. That's why, mahalaga po mga kapatid bilang isang Kristiyano na magbantay at mag-ingat. Because you will be influenced. Kundi, tayo po ang mag-influence. Kaya sinabi ng salita ng Diyos na, we must be the salt of this earth, light. Tayo magbigay ng influensya. Hindi yung sila ang magbigay ng influensya sa atin. Then, ito po yung mga, pinag-uusapan natin, ito yung mga pinagpala. Okay? Who is the blessed? Sabi po dito. Then, ito po yung pangatlo, you will sit in the seat of mga nanunuya, mga nanlilibak, scoopers. Mas maganda pa, mayroon bang mas magandang Tagalog, scoopers? Mahirap, scoopers. Google, translate. Hindi mo Google, Alexa. Hindi si Alexa, sino ba? Siri. Sirit na. O sige, sirit na. Ha?
Oh, mga nanunuya. Okay. Isipin nyo na lang kapag kayo nakatalikod. Diba? Naninira. Sabihin na lang naninira, nanunuya. Yung bang minamaliit. Diba? Yung kakayahan mo, o yung bilang pagkatao mo, ganun. Oh. Scoopers are funny. They'll make you laugh as you turn away from God. Kasi, alimbawa, Kristiyano ka, sa trabaho na lang, oy, alam mo, sino, Kristiyano nga, pero baduy. Yung mga ganun bagay. Di ba? Ang baduy. Simula noon, hindi na siya masayang kausap. Kasi iba nang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, puros na ngayon, salita ng Diyos. Baduy. Sa kanila, baduy. Amen? Nakuha nyo? Okay? So, hindi nyo ba alam, ay, yung mga, itong mga scoopers, ay may mga misyonero din eh. Yung mga tagapamalita. Yung mga mockers. Chismakers. Mockers are missionaries of wickedness. Ito yung mga misyonero ng kasamahan. Sige, kalat ng kalat. Ano yung kinakalat? Kasamahan. So, they tell jokes at sinasabi nila they call evil good or good evil. Pinagsasama yung mabuti at saka kasamaan. So ito po yung mga ano, then you sit in the seat of mockers. Kaya nga una, lumapit ka sa kasalanan. At pagdating mo doon, dahil kasalanan, nakatayo ka, tumayo ka na. Dahil tumayo ka na, you will be influenced. And then, kasama ka na rin, nanunuya. Okay? So, mag-ingat po mga they want to make you feel stupid for trying to unfollow God. Yung nakasanayan yung kasalanan dahil nakakilala ka na sa Panginoon, ngayon, ang sabi po dito, ikaw na pinagpala ay pumunta doon, nagkasala ka tuloy. Ulitin natin. Tingnan natin doon sa verse 1. Okay, the blessed man, sabi po dito, does not sin. A blessed man does not sin. So, a godly man is never involved or any kind of evil. Ito po yung mga pinagpala. Yung hindi makitakbo sa ayon ng sanlibutan. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, di ba, huwag tayong makisang-ayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago tayo. So this blessing, itong Psalms 1, are for those, itong blessing na ito ay para sa mga Kristiyano who separate from sin. Okay? Separate from sin. Pag separation, di ba? Hihiwalay tayo sa kasalanan. Nakaalis na tayo eh. Nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. We are redeemed. Nakaalis na po tayo. So, big sabihin, tayo ngayon ay pinagpala. Inire-remind nga natin sa atin itong Psalms na ito, sino ang pinagpala, inire-remind bawat isa sa atin na kaya natin na iwasan yung mga kasalanan. Although, nagkakamali. Hindi sinasadya. Iba yung sinasadya at hindi sinasadya. Sino ngayon ang pinagpapala? Blessed is the man who does not sin. Yun ang una. Pangalawa, blessed is the man who loves God's Word. Dati hindi natin kinagigiliwan na basahin ang salita ng Diyos. Ayaw natin ang pakinggan eh. Ang gusto nating pakinggan ay yung mga masasamang salita at mga sasamang jokes. So, blessed is the man who loves the God's Word, according sa verse 2. Okay? But his delight, sabi niyan, is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. So God blesses the one who constantly and intentionally focus on the Word of God. And those who inherit the blessing of Psalms chapter 1 verse, itong binasa natin, are known by their heart and their head. Bakit? Kasi kasama po yung puso. Kapag puso ibinigay natin sa Panginoon, dapat kasama din yung pag-iisip.
Kaya ang iniisip natin, paisip-isip natin, yung salita ng Diyos. Ay, sino ang pinagpala? Ako. Dahil pinagpala na ako, di ba? Nakakaiwas ako dito. Mahal ko ang salita ng Diyos, kaya iniiwas-iwasan ko ang kasalanan. See? First is, their hearts, sabi niya, their hearts delight. Natutuwa tayo ngayon na makapakinig ng salita ng Diyos. Dati, corny ang salita ng Diyos. Corny, walang kwenta. Ay, makikinig na naman ako ng mensahe, tutulugan ko lang yan. Nakakantok. Di ba? Salamat sa mga pastor na madaling magpatulog. Okay. So dito sabi, one important sign that someone has genuinely come to the faith is that he or she has a new hunger for God's Word. Alam niyo po mga kapatid, sa isang mananampalataya, makikita niyo yung kanyang hunger yung gutom siya na, ay, salita na naman ng Diyos ito. Gusto ko ito. Iba yung yung hindi pa nakakilala, yung hindi pinagpapala, sabi ito, walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kahit anong gagawin po natin po mga kapatid, wala tayong kakayahan sa isang tao kung anong mahal niya, kung ano yung inahanap niya kung saan siya nauuhaw. Sa mga bagay-bagay. Saan ba siya nauuhaw? Anong klaseng pagkauhaw? O kaya kagutuman. Nagugutom siya sa salita ng Diyos, iyon ang hinahanap. Anong sabi ng salita ng Diyos? Di ba? Ang tao ay hindi lamang po nabubusog di ba? Sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. So, sabi po doon, the word dito, mga kapatid, kasi ang hinahanap ngayon ay yung salita ng Diyos. Yun ang kanyang pagkain na kinagigiliwan, na gusto niyang hinahanap. At iniisip, the word law dito, kasi lumang tipan po ito. Yung law, okay, yung lumang tipan was written in the Hebrew word. Ang hirap pong mag-aral ng mga Hebrew. And the New Testament was written in the Greek word. Mas lalo na naman Grego. Hindi natin Salamat sa Panginoon, itong binabasa natin, translated into English. Dati, yung New King James Version, napakahirap. Ngayon, maganda na ngayon para maunawaan natin ang salita ng Diyos. May Tagalog pa. Ngayon, kung nahihirapan kayo mag-English, mayroon naman Tagalog. That's why mahalaga ang salita ng Diyos. Lahat sana po mga kapatid, ang bawat Kristiyano ay mayroon pong Biblia na binabasa. Whether it's an electronic Bible or concrete na literal na mayroon kayong Biblia, ang murang Biblia Gusto nyo pa libre? Gusto nyo pa pagbili kayo? Pagkain kayo nga naman, pagkain, di ba? Kung bibili kayo na gutom kayo, di ba? Ilibre mo naman ako, gutom na gutom ako. Di ba gusto natin pakain? Kaya kapag uhaw kayo, di ba? Dahil salita ng Diyos, pagkain, this is the Word of God na kainin po natin. Ay, pagkain yan, iwasan ko ang pagkain. Ganun ba? Hindi. In the natural sense po, mga kapatid, kapag tayo nagugutom, di ba? Gusto nating pagkain at hindi rin basta-basta tayo kakain at kakain. At may dietary din. So, my point is we love to eat. In a physical realm, we love to eat. Sino bang di ba, nagugutom na dyan? Ayan na, medyo. But as of now, we are eating the Word of God. Okay? His delight in the law of the Lord. Itong law of the Lord, sa lumang tipan, ito po yung salita ng Diyos. Ito yung sinasabing the Torah, the law of the Lord. Word Torah, which means instruction. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay na ito, we need instruction from the Word of God. In life, we need instruction. That's why the Word of God is the instruction of our spiritual life. Okay, this often means the law of Moses, but in this context, it refers to the scripture na binabasa natin. Kaya nga,
But his delight, yung kanyang kinagigiliwan, is in the law of the Lord. Itong Word of God. Kaya salamat sa Panginoon dahil mayroon kayong hunger for the Word of God na makinig ngayon. Amen. That's why kayo po ay pinagpala. You come here to hear the Word of God. You delight. You come, you are delighted. Okay? You are delighted because you love the Word of God. Na kahit kung minsan kami po ay gusto namin na mapakinggan, namin kung minsan mayroon din mga words naman na kung minsan hindi na sa maganda sa pagkasabi, but your spirit is in tune, naintindihan ninyo. Kasi nga, right heart. Pag pumunta kayo, mga kapatid, na ang iyong puso ay hindi tama, mayroon pa rin kayong complaint. Hindi nawawala. But thank God, blessed is the man who loves the God word, but you still love the Word of God. At dito makikita natin na ang blessed man finds unspeakable joy in God's Word because we love God and He wants to learn us on how to please Him at hindi to please other people. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nga kayo pumunta ngayon para makinig. You don't come here to please yung inyong katabi. No. You come here because you delight in the law, in the Word of God to hear from the Lord through my audible voice because we cannot hear the audible voice of God. Narinig nyo ba? Sino ba nakarinig ng yung mismong literal na salita na voice ng Panginoon? Oy, ganito. Ganun ba? Blessed is the man. Ganun ba? Boses ng Panginoon. Okay? Ang boses ng Panginoon, ito yung boses ko natural na ito ngayon, mga kapatid. Ito yung boses ng Panginoon. Although, ito yung little narinig nyo, diaphragm that comes, dumaloy. Ngayon, ito po nga mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Blessed is the man who loves God's Word. Kayo lahat, tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Blessed is the man who loves the instruction. God is instructing us. Every time we hear the Word of God, He is instructing us. Dahil siya ang instructor ng buhay po natin. And if you are full with yourself and the captain of your heart is Jesus, you will hear the Word of God. It will be impossible for you to love God's Word kung hindi mo mahal ang Panginoon. It will be impossible. Maghahanap ka at maghahanap ka pa rin. But God's blessing is for those whose hearts, ang puso ay naka-in-tune sa salita ng Diyos. And if your heart is engaged, your head is engaged too, then you meditate. Alam niyo mga kapatid, kapag kayo nagbabasa ka, binasa na, how blessed is the man, ganun lang, wala. Kasi wala sa puso yung binasa niyo at hindi wala sa parang bibig lang. Dapat na-engage yung inyong kaisipan, ang ulo, di ba? Kapag ang inyong nakatutok sa, please, tumingin kayo sa akin. Ano bang meron sa akin? Oh, yeah. Sabi nga, if your heart is engaged and your head will be engaged, naiintindihan po natin Kaya nga doon, alimbawa, nung tayo po ay nasa classroom, di ba? Alam ng mga teacher, yung mga nakikinig at hindi nakikinig. Pagdating sa test, kaya nga kung minsan mga kapatid, dumadaan tayo sa pagsubok sa buhay na tayo dahil hindi tayo nakikinig sa instruction ng teacher natin. Amen mga teacher. Sino mga teacher?
Yan, maraming mga nagtuturo. See, alam niyo nga, itong verse 2 na ito, the word meditate, again, meditate meditate. He meditates day and night. Meditate. Esep. But yung translation po, dahil Hebrew word na to, the word meditate means to murmur or to mutter. Ang isa pong Israelite o Hudyo, mga kapatid, kapag sila ay nananalangin, kaya pupunta sila sa Wailing Wall, mayroon, di ba? Doon sila kukunin nila yung yung Biblia naman talaga. Okay, ganun. Word murmur, mutter. Ibig sabihin, di ba? Talking to yourself. Speaking under your breath. What kind of breath you have? Bad breath, good breath, sa inyo. Ibig sabihin, you ponder, you mutter, you are memorizing the Word of God. This is the Word of God. Oh, I love the Word of God. But ninanamnam. So ibig sabihin, you are muttering, murmuring under yourself. And this is the Word of God. You are pondering. So it suggests, it's an ongoing action. Inside may nangyayari na sa'yo, sa iyong loob. Naku pa natin mga kapatid. So we ponder God's Word, sabi po, day and night. Ano sa Tagalog ponder? Pag nilayan natin ang salita ng Diyos, night and day, day and night. So bago tayo matulog, we ponder. Ibig sabihin, nilayan natin yung salita ng Diyos because we love. Nasubukan nyo na po mga kapatid na hindi kayo makatulog dahil mayroon kayong gustong-gustong napamahal kayo na bagay. Okay? Nasubukan nyo na yon. Yung gusto nyong bilhin, napamahal kayo doon. O sabihin natin yung mga nanliligaw na mga lalaki, napamahal kayo doon. Hindi kayo nakatulog. You ponder. Diba? You ponder. Sa mga babae, yung gustong-gusto nyong bilhin na bagay, yung bag, yung blouse, yung damit, hindi kayo nakatulog. Grabe. Di ba? Nagkaroon kayo ng insomnia. Hindi insomnia. Hindi kayo, you ponder on how are you going to buy that kind of thing. Paano ko mabibili? Ang gagawin ko ito ay ibebenta ko yung di ba? Kung anong ibebenta ko, mangungutang ako. Ay, wala pa naman ang sahod Hindi, paano ko, di ba? Mangutang ako kay sisi, may sisi, gano'n. Di ba? You ponder Pinagnilay na kung paano natin, kasi napamahal ka sa bagay na yun. So ito yung sinasabi ko, you delight, kasi you delight kasi naano ka yun, tuwang-tuwa ka. But ganun yung ibig sabihin na excitement. But kung ibaling natin sa salita ng Diyos, di ba, na kahit yung may problema tayo, you delight in the law of the Lord, you ponder, dahil mayroon kang o kahirapan sa buhay, instead of pondering the problem, you ponder about the Word of God, instruction of God, makakaalis ka rin. Makakaaon ka rin. Di ba? Okay? Sa kumunoy ng kung ano mang klaseng kumunoy ng utang na makabalis, makakaalis ka rin. Kaya sa magandang paraan, ito ang instruction. Kaya nga sinasabi tayo ay pinagpala. Amen. Who is blessed? Again, amen. Maraming amen. So the Word of God releases its flavor as we chew. Kasi ito yung salita ng Diyos na ninanamnam natin, ninunguya natin. Salita ng Diyos ito. Pangalawa, how is he or she blessed? Paano pinagpala? So what this blessing look like? How are we blessed in God? And what does God's favor look like? Humihingi tayo ng pabor. Por pabor naman, paki. Kung ayaw, yung pinapakiyan natin. Siyunganay. Okay. Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields
its fruit in season, and whose leaf does not wither, but whatever he does, prosper. So ito na naman pong sumulat ito, Psalmist King David, ipinicture niya, okay, yung green and growing blessings of mga matutuwid, righteous people. And this blessing po, mga kapatid, is even more compelling because they stand in contrast with wasteland and those live na natutuyo. Na sinasabi dito, yung mga ipa. Okay? Na itataboy ng hangin. Okay. Tingnan po natin mga kapatid, ang image na ito, na binasa natin, idinidescribe naman po sa isang mananampalataya sa buhay na ito. And there are 5, makikita niyo po dito, 5 pong specific blessing na mayroon po tayong makukuha dito. Asan na naman dito? 5. Titingnan natin. Una po dyan is, His tree doesn't merely grow, but it is planted. Doon sa verse na binasa na, ang mga, doon in the forest, mayroon po talaga naman na randomly na lumalaki yung mga puno. Okay? Pero iba yung nababantayan. Okay, nailipat. Okay? Or mayroong nag-alaga. Okay? Sa mga landscaper, okay, mayroon silang mga plano para pagandahin ang inyong niwa. Okay, sa mga, hindi pa nakaano nga po ng niwa ay garden. Mga gardener, kapag gusto nilang mapaganda ang iyong, ang tawag doon, niwa na naman. Garden, ay mayroon silang plano. Okay? Ngayon po, ang ating Panginoon ay may plano sa atin. Dati, tayo po ay nakatanim sa madilim na lugar. Binabaliwala. Pero ngayon, we are now implanted. Inalis tayo ng Panginoon kasi may plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So magpasakop tayo. Ngayon po, the first tree that doesn't merely grow, sabi po dyan, nakikita natin is, kailangan po ma-replant. Ililipat. Okay. Ngayon po ay nilipat na tayo from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Siyempre, nakaka-receive tayo ng magandang light. Kaya salamat sa Panginoon kapag kayo gumising sa umaga, nasinagan kayo ng araw, huwag niyong pagtaguan ng araw. That if the light strikes you, it is the glory of God. Vitamin yan. Anong klaseng vitamin? D. So, maraming salamat dahil itong mga pagpapalang ito, kapag inilipat tayo and He replanted us, you are planted. Sabi po niya, is like a tree, you are planted. So, ibig sabihin po mga red, dahil yung mga landscaper namin sabi ko, mayroong plano where to plant the trees. Dahil, alam niyo po mga kapatid, yung mga puno naman, kasi ang aking misis ay dating landscaper, at paminsan-minsan, ano pa rin siya, landscaper, mahilig siya sa garden at tall trees. Tanungin niyo sa kanya yung mga pangalan ng mga puno, alam niya. Lagot kayo. Mamaya, tanungin niyo sa kanya. So, yung mga, mayroon pong decide na kung lumaki, ay ito, may potensyal na lalaki. Hindi nyo ba alam kung minsan yung mga puno na tumubo lang singit-singit, pero ang tataas, dati yon ay parang damo lang sa paningin natin. Pero lumaki na lumaki, pinabayaan. Yung mga pinababayaan, nagwawala. Kaya kung minsan, ay hindi kailangan ito, pinuputol. Kasi kung saan-saan, ano. Pero kapag ito'y maganda ang pagkatanim, ang gandang tingnan, pakinabang siya. Ay, ang ganda itong punong ito. And did you know that mayroong mga damo din na kung minsan, dito lang nga sa Japan damo, di ba? Binabaliwala natin, pero pag binibili nyo, ang mahal. Asan na yung, wala nga dito. Walang makita dito, wala.
Kung minsan, damo lang sa paningin natin, isang stalk ng damo. Pero pag pumunta kayo doon sa home center, pambihira. Senyen mahigit. Damo lang ito. Nakuha niyo mga kapatid? See? Yung pagpapala, akala natin hindi pagpapala at mga damo lang, pagpapala din. Kaya kung minsan magputol kaya ako ibebenta ko dito kaya. Kaya nga depende nga natin. So in the same way, God chooses where to place us for our good to bring order and beauty in this world. And there is a purpose and plan to the life of every believer. So nothing in our life is haphazard. Bisang haphazard is, ano ba sa Tagalog? Basta-basta lang. Hindi naghanap sa ating buhay na without the knowing of the Lord Jesus Christ, of our heavenly God, Creator. The Scripture says that all the days were ordained for me and were written in your book of life, and they came to be. Psalms 139 verse 16. So, ibig sabihin, itong makatang, itong sumulat na namin ito, ibig sabihin, na ang buhay ko ay alam ng Panginoong Diyos. And did you know that even the King David says that before the conception of your mother's womb, God knows you already. She knows you already, na bago ka ilabas ng yung ginawa pa lang ng iyong mga magulang, kilala ka na. Hugis ng iyong katawan, alam na ng Panginoon. Anong klase? Coca-Cola. Di ba? Ngayon, Coca-Cola pa rin, in cans. In cans nga lang. So, big sabihin, mga kapatid, we are like trees planted. Kasi may purpose ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, is, na blessing, this happy man or woman is planted by, besides streams of water. Word streams, literally, doon po sa Lumang Tipan, yung besides the river, or yung kanal, yung mga talagang dumadaan ng mga batis, ganun. And this tree is intentional, planted by not one but several irrigational canals that flow na magbibigay po ng buhay sa isa pong puno. Tingnan niyo po mga kapatid, yung mga puno na malalayo doon po sa ng patubigan. Di ba? Minsan madaling nalalanta. Kaya nga dito sa pangatlo po mga kapatid, the blessing. Tingnan natin. The blessing of this tree is that it yields its fruit in its season. So as we delight and meditate God's word, we will produce fruit in every season of life. Hindi yung kahit man winter, di ba? Summer, autumn. Ang gusto ko. Ayaw ko ng aki. Kasi taglagas. Taglagas. Maraming nalalagas, di ba? God's word po, it will produce fruit in every... Ibig sabihin po mga kapatid, hindi pa na panahon. Okay? Sa lahat, in every season, you will like a tree planted besides water because fresh water pa rin yun. And did you know that Jesus says, I am the living water. And if we are planted in the life of Jesus Christ, the living water gives and supplies you water every day. And the psalmist, King David, doesn't name these fruits because they are innumerable sa Lumang Tipan. The godly man or woman produces thanksgiving in season and out of season. So the godly people, mga batid, faith in seasons of doubt, faith in times of suffering, patience in times of suffering, lahat po tayo ay dumadaan. Kailangan natin ng kapayapaan in times of chaos, kaguluhan. Kailangan natin kapayapaan. Nandun ang kapayapaan.
makikita yung prutas. Ano yung prutas natin kapag tayo dumadaan ng pagsubok? Tingnan ang prutas ng bawat isa sa atin. Nalalaglag? Anong prutas na mayroon po tayo? Kindness, kapag tayo ba ay napagkamalang naman wronged, or gentleness when falsely accused, humility, kapag tayo ay na-challenge, or prayer in all seasons. That's why in season and out of season, the fruit of the Spirit ay makikita po sa isang Kristiyano. Ang prutas ay hindi para sa kanyang puno. Kanino yung prutas? Para sa iba. Hindi pan-display yung prutas. Yung iba, para kainin, malasahan. Paano tayo malalasahan at makikita yung buhay ng Panginoong Kristo kung hindi natin ipamigay? I-share. Hindi para sa atin yung prutas. Someone will going to taste your life. Ay, masarap kasama itong Kristiyanong ito. Masarap kasama sa trabaho ito. Di ba? Yun, malalasahan po tayo. That's why we are the salt and light of this earth. Yung prutas makikita. Anong prutas mayroon po tayo? Love, joy, ano ba? 7, 9, 12. Peace. In times of turmoil. O kapag doon, ano man po mga kapatid, makikita. Kaya nga, in season and out of season, makikita ito pong blessing. Dito pa lamang sa lumang tipan, makikita natin yung fruit of the Spirit eh. And then, sa pang-apat po mga kapatid, the blessing of the tree is its leaf does not wither. In the middle of summer, the grass might be, makita natin, in the middle of summer, di ba? Minsan nakita natin, ay, nagba-brown na because of the sun. Because of the sun, dahil nasinagan po, beats down and turns na para pong mamamatay na. Saka kuminsan, kaya yung mga hiling mag-garden, di po ba? Diba? Thumbs up, yung mga garden, may green, ang tawag sabi lang, may green hands daw eh. Green thumbs pala, gano'n, green thumbs. Kaya pag nag-alaga, di ba? Kasi araw-araw binabantayan nila yung mga nag-aalaga doon, yung mga may alagang mga halaman sa loob ng tahanan. Kinakantahan pa nga nila daw, kinakausap eh. Na kahit winter, kinakausap. Di ba natutuwa nga sila? Mabuti naman mayroon akong napaglabasan. Pero tingnan natin. But this man has roots to go below the surface to drink from waters of his garden supplies. It's okay. When an unbelieving world sees a man na makikita nila yung, ay, nalanta. Ano kayang dahilan? Kung minsan, yung buhay natin, kung minsan parang walang kalatoy-latoy. Parang lantang gulay na tinatawag, di ba? Anong nangyari sa'yo? Di ba? Kung minsan may problemado, parang nalantang uminom ka muna ng tubig. Di ba? Nantol ka, each fruit na, it does not wither, hindi malalanta. So big sabihin po mga kapatid, kapag deep beneath the surface, ay yung ugat po mga kapatid ay nakasisip-sip ng tubig, hindi nalalanta yung mga dahon. See? So, ibig sabihin po mga kapatid, kapag yung ugat po na, yung pananampalataya natin ay malalim sa salita ng Diyos, nakaugat, hindi basta-basta matitinag din yung puno. Amen? Dahil saan tayo kumukuha ng tubig na ito? In Christ Jesus, the living water again. And this is the blessing. And then sa panglima po mga kapatid, in all that He does, sabi po dyan, gustong-gusto natin yan. Sino bang gusto natin prosperity? He prospers. The word Hebrew, again, translated ng prosperity means
to succeed or to accomplish work you set to do. Whatever you do, God will prosper you. That's why God will prosper and bless the work of your hands. So what business are you in? God wants to bless you. He wants to prosper you. What kind of job you are in, God wants to prosper you. In verse na dito, in all that He does, kahit ano man ang gagawin po natin. Why? Because you are blessed. Blessed. Amen? That's why, pakikalabit nyo ang inyong katabi, ikay pinagpala. Ngayon, pangalawa, pahingi ng pagpapala. Asan ang palad? Alam niyo po mga kapatid, in God's economy, sa ekonomiya ng Panginoong Diyos, wala pong bagsak. Give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, and there is joy. Amen. Because He wants to prosper you. The work He gives us open prospects through our own suffering and humiliation. Sometimes we go through suffering because He wants to prosper us. The blessing, though it is pain and confusion, is not hindi ito po mga kapatid, but the work of God gives us to do in the place He wants to plant us so that we will prosper. As we faithfully turn from sin, talikuran ng kasalanan, and delight in God's Word, and meditate and ponder the Word of God, because He wants to bless you. Amen. That's why you are called blessed. Blessed be the name of the Lord. Ano tuloy? He is worthy to be praised and adored. So we lift up our hands unto... Ano yun na? Nakalimutan ko na. Di ba kung minsan, dahil mapapakanta kayo, mapapaawit kayo na kahit mayroon kayo mga problema sa buhay, why you will sing, blessed be. Sino ang blessed dito? Lord God, you are blessed, and in return, you will be blessed and worship the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. And you will see those eyes will turn, the water, teary eyes. Blessed ka kasi. Unexplainable joy that hindi mo naranasan na ibang tao. Na kahit naglalakad, blessed be the name of the Lord. Umiiyak ka, pero tears of joy. Hindi kayang ipaliwanag ng ibang tao. Bakit ka umiiyak? Ay, tuwang-tuwa lang ako. Umaawit ako para sa Panginoon. Because you are blessed. Why is the godly blessed? Verse 6, for the Lord watches. Binabantayan ka ng Panginoon. Iniingatan ka ng Panginoon. Pag sinabing binabantayan ka, ano man ang pangangailangan mo, ibibigay niya dahil pinagpala ka. At gusto ko niyang pagpapalain. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Ibig sabihin po mga kapatid, itong binabasa natin, weather, anumang klaseng weather na mayroon pong dinadaanan tayo mga kapatid. When it comes to God's blessing today and for eternity, ibibigay niya, pagpapalain ka niya. Glory to God. Pero hindi ibig sabihin, kasi mayroon pong, the wicked will perish. Ayaw ng Panginoon na nagbabantay pero gumagawa ka ng kasalanan. Hindi. No one watches over the wicked to protect and bless them. Gusto niya ba yung ang inyong anak, binabantay niyo ang inyong anak, gumagawa ng kasamaan? Ay, anak, ang ganda-gandang ginawa mo. Nagmumura ka na. Meron pa ka no? Di ba,
Kung minsan na, yung mga iba nga, inutusan nyo, nak, bumili ka ng bili mo, mantika. Pagbalik mo, kasama na rin ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Natutuwa ba kayo pag ganon? Protect mo, bless. Sinong hindi ka binentahan ng ganito, alak. Kasi, di ba mga kapatid, alam natin, no? Why is the godly man blessed po? When it comes to blessing, mga kapatid, it describe yung kabaitan, yung kindness ng Panginoon. At hindi niya hayaan na tayo po, mga kapatid, sa kanyang paningin. Kaya nga sabi po, you are the apple of His eyes. Ngayon po, mga kapatid, who is the blessed in this chapter na binapag-aralan natin? The true blessed man is no other than the Lord Jesus. Dahil siya naman po talaga ang righteous eh. Walang ginawang kasalanan, hindi natukso sa kasalanan, tayo makasalanan pa rin tayo eh. But ang sinasabi ito, righteous eh. Paano tayo magiging righteous, matuwid? Tanggapin si Kristo Jesus, magiging matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Banal ka na rin. And we will have the holiness of Jesus Christ. Ngayon ang makikita ng Panginoon Diyos, yung kabanalan ni Kristo sa iyong buhay. Magiging righteous. No one is righteous. Sabi ni Apostol Pablo, no one is righteous. Walang matuwid. Lahat ay nagkakasala. Lahat naman po tayo nagkakasala. Even the Christian. Mayroon pa rin. No one is righteous. But when we are in Christ Jesus, ang sabi, the blessed is the man who turns away from sin and finds joy in God's word. Now that you have hunger in the word of God, you belong to Jesus. The blessing of Psalms chapter 1 na binabasa natin, mga kapatid. If you belong to Him, the blessing of Psalms chapter 1 will be the pattern of your life because the way, the righteousness na ginawa ni Kristo Jesus, it is done, it is finished, then you can live a righteous life. Ito po yung blessing po, mga kapatid. Hindi natin matuwid sa lumang tipan, hirap na ang mga tao because of the righteousness of God. But now, we have Jesus Christ, the righteous one. Brothers and sisters, mga kapatid, we are blessed in Christ. We are loved. We are chosen. Tayo ay pinili to separate. That's why He separated us from the worldly sinners. He implanted us in the kingdom of righteousness. Freed, specified, promise on eternal life. You have now an eternal life. You can live a righteous life. And with all the riches, spiritual riches, kayamanan na hindi kayang bibilhin na material na bagay, ay mapapasayo at nasa inyo na kapag ikay nakipag-isa kay Kristo Jesus. And for the glory of God, you are blessed. May we proclaim na patuloy po, mga kapatid, ihatid natin itong magandang balitang ito that we are truly, truly blessed because we see, makikita natin na si Kristo Jesus ay kumikilos sa buhay po ng bawat mananampalataya. That even through circumstances na parang hindi natin kayang madaanan o pagsubok sa buhay, it will be a blessing unto us. Na kahit problema na hindi natin kaya po, mga kapatid, blessing pa rin yun. So, sa mamagat po, mga kapatid, sino ang pinagpala? Ang mga righteous people. And we are going to declare that I am a righteous child of God because of what Jesus has done in our life. Tayo po ay tumayo lahat. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Salamat po, Panginoon. You have a wonderful plan sa bawat isa. Purpose o Panginoon na gusto nyo kaming pagpapalain. Gusto nyo po, Panginoon, na
hindi kami mawalay sa iyo because you watch over our life. Every day, every moment, and every minute of our life. Ano man ang pangangailangan namin po, Panginoon. It's not only financial, material blessing, but a spiritual blessing, deeper than material blessing. So that our roots of faith ay lumalim po, Panginoon. Nakadepende sa inyo. Because, and that streams of water, the living water of Jesus Christ will give us strength. Lalago po ang aming pananampalataya at magtitiwala sa inyo. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit, pondering your word of God, pondering your word, examining, meditating on your word. We love you, God. We love you, Jesus. We love your righteous word that give us a righteous life. Empower us, O Panginoon, na pang kami ay nanghihina. Palakasin niyo ang panaming pananampalataya na magtiwala sa anuman bagay po, Panginoon, na pinagdadaanan ng aming mga buhay na ito. In Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless you po, mga kapatid. Hallelujah.